Panitikan bago dumating ang mga Kastila. Ang videong ito ay tungkol sa aralin ng mga kasaysayan ng panitikan ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga layunin: una, nailalarawan ang mga iba't ibang kalagayan ng panitikang Filipino bago dumating ang mga Kastila. At pangalawa, napahalagahan ang mga ambag ng mga dayuhan sa panitikang Filipino. Merong dalawang bahagi ng panitikan ang Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. Una, kapanahunan ng alamat. Ang panahon ng mga alamat ay sumasakop mula sa panahon ng pagdating na ikalawang pangkat ng Malay. Ang kanilang panitikan ay pasalita lamang na binubuo ng mga mitolohiya, alamat, kwentong bayan, mahiya, seremonya sa pananampalataya katulad ng sumasamba sila sa punong kahoy, sa araw at sa iba pang mga anito, at naniniwala rin sila sa pamahiin. Pangalawa ay ang kapanahunan ng epiko. Dito nagsimula sa palipalibot ng mga taong 1300 AD at pananakop ni Legazpi noong 1565. Ngayon puntahan natin ang kaligirang pangkasaysayan. Ang mga Negreto, ang kanilang ambag ay bulong at kasabihan. Unang naninirahan sa ating mga pulo ang mga Negreto, nakilala sa tawag na Ita, Aita o Agta at kung minsay Baluga. Sila ay walang pamahalaan, panulat, sining, siyensya, bagamat sanay sa gamit ng busog at pana sa paghahanap ng makakain. Pangalawa, ang mga Indonesyo. Ang kanilang ambag naman ay alamat, bulong, pamahiin at epiko. Ang mga Indones ay nakarating sa Pilipinas may 8,000 taon na. May malaking pangangatawan, maitim na balat, makapal na labi, malaking ilong at pangahan. May kabihas na higit sa mga Negreto. Sila ay may pamahalaan, nagsusuot ng damit, nagluluto ng pagkain, nagsasaing ng tukil at marunong magpanginas ng apoy. Ang kasunod ang mga Malay. Ang kanilang ambag ay alamat, awiting panrelihiyon, kwentong bayan at karunungang bayan. Ang mga Malay na ito ay nagdala ng kanilang pananampalatayang pagano at mga awiting panrelihiyon. Sila nakatira sa kabundukan ng Luzon at sila ang mga ninuno ng mga Igorot, Buntog at Tingguanes. Ang mga Malay na ito, bagamat tubong Malaysia at kung saan-saan nanggaling ng mga kalapit bansa gaya ng Borneo, Malacca at Indonesia at pagdating sa Pilipinas ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Sila ang nagdala ng barangay. Ikatlong pangkat ay ang mga Malay na Muslim. Nagsidating sila noong 1300 at 1500 na taon. Nanggaling sila sa Malaysia at nanirahan sa Mindanao at Sulu. Ang kasunod ay ang mga Inchik. Sa panahon ng mga Inchik, lumalawak ang bokabularyo ng mga Pilipino at ang ambag ng mga Inchik ang mga pangkabuhayan. Ang mga Inchik ay nagdala ng wika kung kaya't mahigit 600 salitang Inchik ay bahagi ng wikang Filipino. Ang salitang gusi, susi, kawali, kaliyasi, mangkok, kawa, bakya, tingge, ingkong, bayaw, inso, diko, sangko at iba pa ay nanggaling sa Inchik. Ang kasunod ang mga Bombay. Sila ay nagmula sa pangkat Borneo at Java. Ang kanila namang ambag ay epiko at awiting bayan. Ang mga Bombay o Hindo ay nakarating sa Pilipinas noong ika-12 siglo. Nagdala rin sila ng wika sa Pilipinas gaya ng mga salitang guro, bansa, mukha, likha, hukom, dukha at iba pa. Ang kasunod naman ang mga Arabe at Persiano. Ang kanilang ambag ay epiko, kwentong bayan, dula at alamat. Nagdala ng pananampalatayang Muslim na tinatawag na Hadramaut Sayyids, mga misyonerong Arabe na nanggaling sa Malaysia at dumating sa Pilipinas noong ika-16 na siglo. Kasama nila ang maraming mga ngalakal na Arabe at Persiano. Sila ay naninirahan sa Mindanao at Sulu. At ngayon puntahan natin ang impluwensya ng Imperyong Majapahit o Cambodia.
Ang imperyo ng Majapahit na ang pinakasentro ay Java sa Indonesia ay naging napakamakapangyarihan at maraming mga kalapit bansa ang sinakop. Kabilang dito ang Indochina, Cambodia, Siam, Annam, Tonkin at Pilipinas. Kaya't ang Pilipinas ay nagkaroon ng impluwensya ng mga bansang nabanggit lalo na sa panitikan. Ang mga kwentong bayan ng Cebu, Panay, Negros at Palawan ay katulad ng mga kwentong bayan ng mga nabanggit na mga bansa. Ang kaharian ng Malacca. Sa pagbagsak ng imperyo ng Majapahit ay ang imperyo naman ng Malacca ang naging makapangyarihan sa silangan. Nagtatag sila ng pamahalaang pinamumunuan ng mga sultan o raha. Tumagal ang kapangyarihan ng Malacca na may 20 taon mula noong 1430 hanggang 1450. Sinasabing ang karaniwang pahayag na alae sa Batangas ay impluwensya ng Imperyong Malacca. Ngayon ay kilalanin natin ang mga halimbawang panitikan bago dumating ang mga Kastila. Mga kwentong bayan o folk narratives. Pangalawa, mito o myth. Pangatlo, alamat o legend. Pang-apat, salaysayin o folktale. Panglima, pabula o fable. Pang-anim, karunungang bayan o folk speeches. Pang-pito, bugtong o riddle. Pang-walo, palaisipan. Pang-siyam, bulong. Pang-sampo, epiko. 11, kantahing bayan o folk songs. 12, dula. Ang mga nabanggit ay ang mga uri ng panitikan noong panahon bago pa man dumating ang mga Kastila o panahon ng katutubo. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa panitikan bago pa man dumating ang mga Kastila. Muli, huwag kalimutang subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.